Welcome back to Roxy's Pinoy Stories. Nagji-gym ka ba, Ted? Dinig kong tanong ni tita. Napalingon ako sa kanya at nahuli ko siyang nakatitig sa katawan ko. Po? Hindi po. Workout lang po. Sabi ko at medyo naiilang. Marahan siyang napatango. Ang ganda kasi ng hulma ng katawan mo. Sabi niya. Salamat po. Ngunit nabigla ako nang bigla siyang lumapit sa akin. Sapat para maramdaman ko ang kakaibang tensyon sa pagitan namin. Bago pa man ako makasagot, ay nailagay na niya ang kanyang mga kamay. Sa ginawa niyang yun, tila may nabuhay sa akin. Ang tukso pala ay parang toddler sa mall na gustong magpabili ng laruan. Nagtatantrums kapag hindi na pagbibigyan. Iyon bang hindi ka titigilan hanggang hindi nito nakukuha ang gusto? Hanggang sa namamalayan mo na lang na napapaikot ka na sa kamay nito. At kapag nangyari yun, mahihirapan ka ng makabawi. Magandang araw sa inyong lahat. Salamat po sa pagkakataong inyong binigay para maibahagi ko ang aking kwento. Tawagin niyo na lamang po akong Ted. Hindi ko tunay na pangalan. Taga Batangas kami ng pamilya ko. Hindi yung Batangas sa tanawin lang sa tarpaulin, kundi yung tahimik na baryo, kung saan halos magkakakilala ang lahat at ang balita mas mabilis pa sa internet. Lumaki akong simple ang buhay. May maliit kaming bahay, may tindahan ng mama ko sa harap, at maaga akong natutong makontento. Hindi kami mayaman, pero sapat ang lahat. Malapit ako sa pamilya, lalo na sa mama ko. Siya ang klase ng ina na inuuna ang lahat bago ang sarili. At dahil doon, halos lahat ng taong mahalaga sa kanya, naging mahalaga rin sa akin. Isa na roon si Tita Hazel. Si Tita Hazel ang asawa ng kapatid ng mama ko. Si Tito Wilbert. Pero bago pa sila ikasal, kilala na namin siya at malapit na sa amin. Best friend siya ng mama ko noong dalaga pa sila. Madalas na siyang nasa bahay noon. Nakikitulog, nakikikain, nakikitawa. Para na rin siyang kapamilya, kahit wala pang dugong nag-uugnay. Hanggang sa umuwi sila. Matagal na silang nasa abroad, mahigit 10 taon. Doon na nagtrabaho si Tito Wilbert at doon na rin halos tumira si Tita Hazel. Kaya nang mabalitaan naming uuwi sila para magbakasyon, naging maliit na selebrasyon yon para sa pamilya. May salubong, may handaan, may plano agad ng outing. Parang gusto naming habulin ang lahat ng panahong nawala. Pero ibang-iba na ngayon si Tita Hazel nang makita ko siya ulit. Hindi ko alam kung dahil ba tumanda na ako o dahil nagbago na talaga siya. Mas naging tahimik na siya ngayon kumpara noon. Kung dati ay madalas siyang nakingiti, ngayon ay tila parating seryoso ang kanyang mukha. Doon nagsimula ang unang kalituhan. Hindi ko naman agad inisip na may mali. Sinabi ko sa sarili ko na normal lang to. Na nagulat lang ako dahil matagal kaming hindi nagkita. Na natural lang na nagbago ang tao. Na wala akong karapatang mag-isip ng kung anuman. Hanggang sa unti-unting napukaw ang aking interes ng kanilang pananatili kasama namin. Kinabukasan, pagkatapos ng salubong, maaga kaming nagising. Tipikal na eksena sa bahay kapag may bisita. May nagtitimpla ng kape, may nagwawalis sa labas, may nagtatawanan kahit kulang pa sa tulog. Ang mama ko, abala na agad sa kusina. Habang si Tita Hazel naman ay tumutulong na parang hindi siya bisita. Hazel, umupo ka na muna. Sabi ng mama ko habang hinahalo ang niluluto. Ano ka ba? Okay lang. Huwag mo nga akong ituring na bisita. Sagot ni Tita Hazel sabay ngiti. Nandun lang ako sa mesa nagkakape at tahimik na nagmamasid. Kasama ko ang bunso kong kapatid na si Lian. Ang laki mo na, Ted. Biglang sabi ni Tita Hazel habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Parang kailan lang nagtatago ka pa sa likod ng mama mo. Napangiti ako. Ikaw rin po, tita. Ang laki ng pinagbago nyo. Mas lalo kayong gumanda. Tumawa siya ng mahina. Nako, sinasabi mo lang yan. Maya-maya pa, napunta ang usapan sa plano ng outing.
Gusto ng mama ko sa beach. Bukod sa malapit lang, tahimik at hindi matao. Si Tito Wilbert, game naman. Gusto lang daw niyang makapagpahinga talaga. Naaalala ko pa dati, takot na takot si Ted sa dagat. Natatawang sabi ni tita. Ikaw ba'y marunong nang lumangoy ngayon, Ted? Tanong ni tita. Oo naman po. Sagot ko agad. Good. Sabi niya. Ikaw na ang bahala sa amin ng kapatid mo, ha? Hindi ko alam kung bakit parang may kakaibang bigat ang simpleng salitang yun. Ikaw na ang bahala. Pero hindi ko na lang din pinansin. Habang nag-aalmusal, kinamusta niya kaming magkapatid. Si Lian, tinanong kung anong gusto paglaki. Ako naman, mas maraming tanong ang inabot. May girlfriend ka na ba? Diretsang tanong niya. Walang paligoy-ligoy. Talaga? Umangat ang kilay niya. Napakabinata mo na. Tumawa naman ang mama ko. Ay nako, pihikan yan eh. Mana sa ama niya. Hindi naman po. Depensa ko agad. Focus lang talaga sa pag-aaral. Ngumiti si Tita Hazel. Yung ngiting parang may halong lambing at pagtataka. Mabuti naman. Yun iba kasing kaidaran mo. May asawa't anak na. Tumahimik siya sandali. Parang may iniisip. Doon ko lang naalala. Wala nga pala silang anak ni Tito Wilbert. Hindi niya ito madalas banggitin at walang nagtangkang magtanong. Ang bait mo rin kuya ha? Dagdag niya bigla sabay tapik sa balikat ko. Maalaga ka sa kapatid mo. Napatingin ako sa kanya. Normal lang po yun tita. Hindi. Sagot niya mas seryoso ang boses. Hindi lahat gaya mo. Hindi ko alam kung bakit ramdam ko ang init ng palad niya kahit saglit lang ang tapik. Maliit na bagay. Hindi dapat bigyan ng kahulugan. Pero sa mga ganoong sandali, may kung anong tahimik na naiipon sa loob ko. Isang pakiramdam na hindi ko pa pinapangalanan. At habang pinag-uusapan ng outing, ang pagkain, ang sasakyan, ang mga dadalhin, unti-unti kong napapansin na madalas siyang tumingin sa akin kapag nagsasalita. Parang laging may kasunod ng ngiti. Hindi ko pa alam noon, pero ang mga simpleng usapang yon, ang mga biro, ang mga tanong, ang mga tapik, iyon pala ang unang hibla ng isang bagay na hindi namin mapuputol kapag tuluyan ng humigpit. Maaga kaming dumating sa beach resort kinabukasan. Tahimik ang paligid. Ang dagat ay nagmistulang salamin sa linaw. At ang hangin, may halong alat na agad kumakapit sa balat. Kakilala nga ng mama ko ang may-ari, kaya mabilis kaming naasikaso. May ngiti pa ito sabay sabing, sa inyo na yung kubo sa bandang gilid. Mas tahimik doon. Habang inaayos ng mga magulang ko ang mga gamit, ako ang naatasang magbuhat ng cooler at ilang bag papunta sa kubo. Hindi ko inaasahan na susunod si Tita Hazel. O siya, tulungan na kita. Sabi niya hawak ang sombrero niya para hindi tangayin ng hangin. Kaya ko na po yun, tita. Sagot ko agad. Hindi ako sanay na nakatingin lang eh. Biro niya. Magkatabi kaming naglalakad sa buhangin. Ramdam ko ang init ng araw pero mas ramdam ko ang lapit niya. Hindi naman kami nagdidikit pero sapat ang distansya para maramdaman ko ang bawat galaw niya sa gilid ng paningin ko. Pagdating sa kubo, inilapag ko ang mga gamit. Umupo siya sa upuan at hinubad ang tsinelas. Ang sarap sa pakiramdam. Matapos niyang isubsob ang mga paa sa buhangin. Parang ang tagal ko nang hindi nagawa to. Napatingin ako sa kanya. Naka-summer dress siya. Simple lang, pero iba yung dating. Hindi trying hard, basta natural lang lahat. Maya-maya pa, nagsimula ng maligo ang iba. Ang mama ko at si Tito Wilbert diretso sa dagat. Si Bunso naman ay nagtatakbo na sa buhanginan. Naiwan kami ni Tita Hazel sa kubo. Hindi ka pa ba maliligo? Tanong niya. Mamaya na po. Sagot ko naman. Kayo? Susunod lang din ako. Tumayo siya at lumapit sa gilid ng kubo. Inayos ang buhok niya na ginulo ng hangin. Lumapit ako para abutin ang tuwalya na nahulog sa upuan.
At doon, saglit kaming nag-abot ng kamay. Ilang segundo lang, pero parang may dumaloy na kakaibang kuryente. Sorry. Sabay naming sabi. Napangiti siya ng medyo alanganin. Totoo bang wala ka pang girlfriend? Tanong niya bigla. Tumango ako. Opo, tita. Choice mo ba o wala lang talagang dumarating? Tanong niya mas mababa ang boses. Hindi ko agad nasagot. Siguro, pareho. Tumawa siya ng mahina. Sayang. Hindi ko alam kung bakit ang salitang yon ay tumama sa akin. Nang nagpasya kaming maligo na, pumasok siya sandali sa kubo at magpapalit daw ng pangligo. Nagulat ako nang lumabas si Tita Hazel mula sa kwarto. Suot ang one-piece na swimsuit. Simple lang ang disenyo, pero akmang-akma sa kanya. Hindi yun lantad at hindi rin nakakabastos. Pero ewan, may dating na hindi ko maipaliwanag. Napatingin lang ako saglit. Pilit kong ibinaling ang mata ko sa ibang direksyon. Pero nahuli na niya. Okay ka lang? Tanong niya nang may bahid ng biro ang boses. Opo, sagot ko agad. Medyo mainit nga lang, tita. Ngumiti siya. Yung ngiting parang may alam. Lumapit siya sa akin habang lumulusong kami. Malalim yung banda ron. Dito na lang muna tayo. Sige po, sagot ko naman. Sa una, normal lang. Hanggang tuhod, hanggang bewang. Pero habang palakas ang alon, napapaatras siya at palapit sa akin. Nang mga sandaling yon, ramdam ko ang kakaibang init na gumagapang sa aking sistema. Lalo na kapag nagdidikit ang aming mga katawan. Gusto kong pagalitan ng sarili at pilit na isinisiksik sa utak ko na tita ko ang katabi ko. Ngunit hindi ko mapigilan, lalo na kapag nararamdaman ko ang kanyang katawan. Grabe ang alon, sabi niya sabay tawa. Kaya nga po tita, tanging sagot ko dahil kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko. May isang alon na malakas ang hampas. Napahawak siya sa akin. Diretso sa braso ko at hindi agad bumitaw. Sorry sabi niya pero hindi niya inalis ang kanyang mga kamay. Okay lang po. Sagot ko, ramdam ang tibok ng sarili kong puso. Parang gusto nitong kumawala. Napansin kong mas madalas na siyang lumalapit. Kapag may sinasabi, halos sa tenga ko na. Kapag tumatawa, ako ang nahahawakan niya. At kapag nagtatawid kami sa mabatong bahagi ng dagat, hawak ko naman ang kanyang palad. Malaki ka na pala talaga. Bigla niyang sabi habang nakatingin sa akin. Napatingin ako sa kanya. Ano po? Hindi ka na yung batang inaalalayan ko dati. Dagdag niya, mababa ang boses at nag-iba ang tono. Hindi ko alam ang isasagot. Sa isang iglap, may alon na muling humampas. Napalapit siyang muli sa akin. Ramdam ko ang init ng kabuuan niya kahit malamig ang tubig. Saglit kaming nagkatitigan. Parang may gustong magsalita at parang may gustong umatras. Pero walang kumilos sa amin. Hindi ko napigilang mapatingin sa kanyang labi. Nang sandaling yon, pilit kong pinipigilan ang udyok ng katawan kong halikan siya. Babalik na muna ako. Biglang sabi niya sabay iwas ng tingin. Sige po, sagot ko naman. Habang papalayo siya, naiwan akong nakatayo sa tubig. Nalilito, kinakabahan, at alam kong may nabubuong hindi ko na kayang baliwalain. Doon ko unang naisip, kahit ayaw kong aminin, hindi na lang siya Tita Hazel para sa akin. Kinagabihan, nagkayayaan ang mga matatanda na uminom sa may cottage. May videoke, may tawanan, may kwentuhan. Naiwan kami mga mas bata sa gilid, pero hindi rin nagtagal, nagkalat din ang lahat sa kanya-kanyang trip. Napakainit pa rin kahit gabi na, sabi ni Tita Hazel habang umiinom ng tubig. Oo nga po sagot ko. Gusto niyo pong maglakad-lakad muna? Presko sa may bandang dulo. Saglit siya nag-isip at tumingin sa kinaroroonan ng iba bago sa akin. O sige, sabi niya. Pero saglit lang.
Naglakad kami sa buhangin, palayo sa ilaw ng resort. Unti-unting humina ang ingay, napapalitan ng hampas ng alon at huni ng hangin. Pagdating namin sa may bandang mabato, halos wala ng ilaw. Anino na lang ng buwan ang gumagabay sa amin. Dito na lang tayo, sabi niya. Nakakapagod din palang maglakad. Tumango ako. Umupo kami sa isang malaking bato na magkatabi. Ramdam ko ang lapit niya. Masaya pala ang ganito, sabi niya bigla. Matagal na rin kasi akong hindi nakakapagpahinga ng ganito. Matagal rin po kasi kayong nawala. Sagot ko naman. Tumawa siya ng mahina. Kaya nga eh. Kaya gusto ko tong sulitin bago kami lumipad na naman. Tumahimik ulit. Napansin kong nanginginig ang kamay niya. Hindi ko alam kung dahil sa hangin o sa kung anong bumabagabag sa amin pareho. Nilalamig po ba kayo? Tanong ko sa kanya. Kaunti. Hindi ko na inisip. Hinubad ko ang manipis kong jacket at inilagay sa balikat niya. Napatingin siya sa akin ng matagal. Parang may gustong sabihin pero walang lumabas sa bibig niya. Maraming salamat, sabi niya sa wakas. Nagkatinginan kami. Walang nagsalita, ngunit siya ang unang gumalaw. Dahan-dahan siyang lumapit. Ramdam ko ang bigat ng sandaling yun. Parang hinihila kami ng isang bagay na matagal nang naghihintay. Ted, bulong niya. Tita, sagot ko naman na halos hindi marinig. Doon na kami parehong huminto. Isang hininga ang pagitan. Isang pagkakataong pwede pang umatras. Pero hindi namin ginawa, Miss Roxy. Ang alam ko lang, may init na pumatong sa lamig ng gabi. May mga kamay na naghanap ng lakas ng loob. May mga labi na nagtagpo. Ang kaninang nanginginig niyang kamay ay kung saan-saan na humahaplos sa aking katawan. Kasabay ng tunog ng alon ay ang aming mga daing at pagsinghap. Alam naming mali. Pero sa sandaling yon, mas malakas ang sigaw ng aming mga katawan kesa sa isipan. Nang bumitaw kami, magulo ang paghinga namin pareho. Kailangan na nating bumalik. Sabi niya at isa-isang isinuot pabalik ang kanyang mga saplot. Tumangulang ako habang inaayos din ang sarili. Pakiramdam ko ay para akong nalasing dahil sa nangyari sa amin. Naglakad kami pabalik nang walang imikan. Magkahiwalay ang hakbang pero pareho ang bigat sa dibdib. Maaga akong nagising kinabukasan. Tahimik ang buong resort. Sarado pa ang mga kurtina ng mga cottage. Ang dagat kalmado. Parang walang alam sa nangyari kagabi. Lumabas ako para magpahangin. Akala ko sapat na ang lamig ng umaga para ayusin ang isip ko. Naglakad ako papunta sa dulo ng dalampasigan. Sa parehong direksyon, sa parehong lugar. At nandun siya. Nakatayo si Tita Hazel sa tabi ng mga bato. Nakaharap sa dagat at nakasuot lang ng manipis na jacket. Ang buhok niya ay bahagyang magulo. Para siyang hindi rin nakatulog. Ang aga mo, sabi niya nang hindi lumilingon. Hindi po ako nakatulog. Sagot ko sa kanya. Tumango siya. Ako rin. Tumahimik ulit at tanging alon lang ang nagsasalita. Bakit ka bumalik dito? Hindi ko po alam. Sagot ko. Hindi ko rin po alam na nandito rin kayo. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa akin at kita ko sa mga mata niya ang pagod at ang parehong tanong na meron ako. Ano na ngayon? Mali yung nangyari sa atin, Ted. Hindi ko lubos maisip paano ko yun nagawa. Ako rin po. Sagot ko agad, pero hindi kami umalis. Lumapit siya ng isang hakbang. Ako man ay ganun din. Walang nag-uutos, walang nagtulak. Parang pareho lang naming alam kung saan papunta ang katahimikan. Ted, sabi niya sa nanginginig na boses. Kung may magsising, hindi na niya natapos ang sasabihin nang inangkin ko ang kanyang mga labi. Napakalambot at nakakabaliw yun, Miss Roxy. Saglit siyang pumikit
At sa pagitan ng mga batong yon, bago pa magising ang araw at ang buong mundo, muling nagtagpo ang aming mga katawan. Muli kong naramdaman ang mga kuko niya sa likod ko. Muli kong narinig ang kanyang mga hiyaw at daing. Hindi na namin alintana kung may mapadpad man sa bahaging yon. Tanging dagat at alon ang saksi sa kasalanang aming pinipili. Nang matapos ang lahat, magkalayo kaming naupo at hindi tumitingin sa isa't isa. Pagkatapos ayusin ang aming mga sarili, tulad kagabi ay naglakad kami pabalik sa resort ng may pagitan ng ilang hakbang. Parang sinusubukang ipakita na wala lang ang lahat, na parang walang nangyaring kasalanan. Pagdating ng hapon ay iyon na agad ang pag-check out namin. Ramdam ko agad na may nagbago. Mula pagliligpit ng mga gamit hanggang sa pag-iimpake. Parang may pader na sa pagitan namin ni Tita Hazel. Hindi na siya katulad ng mga nakaraang araw. Hindi na siya tumitingin ng matagal. Hindi na siya lumalapit at kung magsalita man, diretso o kaya naman ay maikli. Tita, kakain na po. Sabi ko habang nag-aayos ng gamit. Mauna na kayo. Sagot niya nang hindi man lang tumitingin. Sa hapunan ay halos hindi siya nagsasalita. Kapag may nagtanong sa kanya, sasagot siya. Pero hindi sa akin. Kapag nagbiro ako, hindi siya tatawa. Parang wala ako ron. Okay ka lang ba? Tanong ko ng mahina nang mapadaan siya sa tabi ko. Tumango siya. Sigurado po? Oo naman, ulit niya ng malamig. Hanggang sa biyahe pa uwi ay ganun pa rin. Nakaupo lang siya malapit sa may bintana ng van. Nakatanaw sa labas, ni minsan ay hindi niya ako nilingon. Hindi ko na kinaya, Miss Roxy. Pagdating namin sa bahay, nagpaalam ang lahat na pumasok sa kani-kanilang kwarto dahil na rin sa pagod. Sinundan ko siya hanggang sa may sala. Tita, tawag ko sa kanya. Huminto siya pero hindi pa rin humarap. Pwede po ba tayong mag-usap? Napabuntong hininga siya. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Ano yun, Ted? Tanong niya nang tuyo ang boses. Bakit po ganito? Diretsa kong tanong. Parang wala lang po sa inyo ang lahat. At bakit parang nag-iba ang pakikitungo niyo sa akin? Tumahimik siya sandali. Kita ko ang panga niyang humigpit. Ano bang gusto mong marinig? Tanong niya. Hindi ko rin po alam. Sagot ko. Pero ayoko po yung ganitong pakiramdam. Yung parang lumalayo kayo sa akin. Yan ang problema. Sabi niya. Ikaw ang masyadong may nararamdaman. Napaatras ako sa sinabi niya. Huminga siya ng malalim. Ted, makinig ka. Lumapit siya ng kaunti pero hindi para maglambing, kundi para magtakda ng hangganan. Kung anong nangyari sa resort, sabi niya ng mabagal at malinaw. Doon na lang yon. Doon lang. Paano po tayo? Tanong ko ng pabulong. Walang tayo. Sagot niya agad at hindi dapat magkaroon. Ramdam ko ang pagbigat ng puso ko. Ganun lang po ba kadali yun sa inyo? Hindi, Ted. Amin niya. Pero mas mahirap kapag ipinagpatuloy. Parang wala lang po sa inyo eh. Sabi ko nang hindi ko na napigilan. Ted, mariin niyang sabi. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Mali yun. Mali tayo. Pero nangyari na. Sagot ko. At hindi ko po kayang basta iwan. Pilitin mo. Sabi niya. Kailangan. Tumalikod na siya. Tita, tawag ko ulit. Huminto siya saglit. Pero hindi na humarap. Patawarin mo ko. Sabi niya. Mas mabuti na to para sa ating dalawa. At tuluyan siyang pumasok sa kwarto. Iniwan akong nakatayo sa sala. Nalilito at wasak. Pagkatapos noon, nagbago ang lahat, Miss Roxy. Sa harap ng pamilya, normal kami. Nag-uusap kapag kailangan. Nagkakasabay sa mesa,
Nagkakapitan ng tingin paminsan-minsan. Pero saglit lang, sapat lang para ipaalala na may alam kaming dalawa na hindi dapat malaman ng iba. Ted, pakiabot nga ng tubig. Sasabihin niya na parang wala lang. Heto po, sasagot ako at ganun din. Kung may tatawa, tatawa rin kami. Kung may kwentuhan, sasabay. Para kaming mahusay na artista sa isang palabas na ayaw naming salihan. Pero kapag kami nalang dalawa, wala. Walang bati, walang tanong, walang tingin. Parang bigla kaming naging estrangherong pinilit lang magkasama sa iisang bubong. Minsan nagkasalubong kami sa kusina. Ako na, sabi ko at aalis na sana. Hindi na, sagot niya agad at hindi man lang tumitingin. At dun ko naintindihan, hindi dahil wala na siyang pakialam, kundi dahil mas pinili niyang maglagay ng distansya kaysa muli kaming madapa, Miss Roxy. Hanggang sa dumating ang araw ng pag-alis nila, nag-empake na si Tita Hazel ng tahimik. Si Tito Wilbert abala sa papeles. May yakapan, may paalala. Ikaw, mag-iingat ka ron ha? Sabi ng mama ko kay Tita Hazel. Kayo rin dito, sagot niya ng may ngiti. Nagkatinginan kami saglit. Walang salita at walang paalam. At umalis sila na parang wala kaming pinagsamahan. Kahit alam naming pareho na may nawala. Mula noon, hindi na kami nag-usap pa. Walang chat, walang tawag, walang kamusta. At siguro, mas mabuti na rin yon, Miss Roxy. Hanggang ngayon, Miss Roxy, dala ko pa rin ang alaala ng mga gabing yun. Hindi bilang romansa, kundi bilang paalala na may mga relasyon na nasisira hindi dahil sa galit, kundi bilang parehong kinalimutan ng tama para sa mali. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa iyong pagbabasa. Lubos na gumagalang, Ted.